Huwag kang mag-alala, Lysandra. Pipirma ang basurerong yan. Wala na siyang ibang matatakbuhan, kundi ang mga kamay mo. Sa huli, mas matimbang ang kumakalam na sikmura at ang malapit ng tumigil na tibok ng puso ng kanyang ina kaysa sa anumang dangal na pinanghahawakan niya. Narito ako, nakatayo sa likod ng pintuang gawa sa mahaling kahoy, bitbit ang isang lukot na plastik na naglalaman ng 2 pirasong pandesal at ang resibo ng ospital na kulay rosas na sa katandaan. Ang boses na yon, malamig at puno ng pangungutya, ay nanggaling sa loob ng opisina ng pinakamakapangyarihang babae sa industriya ng real estate. Hindi ko kailangang makita ang kanyang mukha para malaman kung gaano kaliit ang tingin nila sa akin. Ako si Nerio Alcantara, isang arkitektong walang lisensya, isang anak na nabubuhay sa kalsada, at ngayon, isang lalaking itinitinda ang sariling kaluluwa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang pangangatog ng aking mga tuhod. Ang lamig ng aircon na humahalik sa aking balat ay tila mga karayom na tumutusok sa aking katawan, lalo na't basang-basa pa ang aking t-shirt mula sa pagmamaneho ng tricycle sa ilalim ng malakas na ulan. Napatingin ako sa aking mga kamay, magagaspang, may mga bakas ng langis mula sa makina, at nanginginig. Sa loob ng lukot na plastik na hawak ko, ang resibong yon ay tila isang hatol ng kamatayan para kay inay kung hindi ko ito mababayaran bago matapos ang gabi. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang bango ng mamahaling pabango at amoy ng bagong limbag na papel ay agad na sumalubong sa akin. Isang mundong napakalayo sa amoy ng usok at lansa ng San Vicente. Sa gitna ng malawak na silid, nakaupo si Lysandra Belen Roque. Ang kanyang kagandahan ay tila isang estatwa ng yelo. Perpekto, ngunit walang init. Tumingin siya sa akin, hindi sa aking mga mata, kundi sa aking mga paang nakayapak. Sa kanyang mamahaling alpombra, nag-iiwan ng mantsa ng putik at tubig. Inilatag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Walang bati, walang emosyon. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay tila isang kalkuladong hakbang sa isang laro kung saan ako ang nakatalong pyesa. 20 bilyong piso. Iyan ang nakasulat sa itaas ng papel. Isang halagang hindi ko kikitain kahit mabuhay pa ako ng 10 ulit bilang isang driver. Ang kapalit ay simple lamang sa pandinig, ngunit napakabigat sa dibdib. Ang aking pangalan, ang aking kalayaan, at ang bawat gabi ng aking buhay sa loob ng 3 taon bilang kanyang asawa sa harap ng publiko. Kinuha ko ang panulat na ginto na inabot ng kanyang sekretarya. Sa bawat pagdampi ng dulo nito sa papel, tila naririnig ko ang tinig ni inay sa aking gunita, ang kanyang mga tawa noong bata pa ako, at ang kanyang mga daing sa tuwing sumasa ilalim siya sa dialysis. Ang bawat letra ng aking pangalan na isinusulat ko ay tila mga tanikala na unti-unting pumupulupot sa aking leeg. Natapos ang pirma. Ang tunog ng pagsara ng folder ay tila isang malakas na bagsak ng pinto ng selda. Tumingin ako kay Lysandra, naghahanap ng kahit maliit na bahid ng awa o pagkilala sa sakripisyong ginagawa ko. Ngunit ang nakita ko lang ay ang refleksyon ng sarili kong pagkawasak sa kanyang mga matangkasing dilim ng gabi. Tumayo siya, inayos ang kanyang suot na suit at lumakad palabas ng silid nang hindi man lang ako muling tinitingnan. Para sa kanya, tapos na ang transaksyon. Para sa akin, nagsisimula pa lamang ang impyerno. Ganito na lang ba talaga ang halaga ko? Pagkatapos ng lahat ng pangarap na binuo ko sa ibabaw ng mga blueprint, pagkatapos ng lahat ng gabing puyat para maging isang arkitekto, nauwi lang ba ako sa pagiging isang gamit na binili sa palengke? Nakalabas na ako ng gusali nang maramdaman ko ang panginginig ng aking luma at gasgas na cellphone sa bulsa. Mabilis ko itong kinuha. Umaasang balita ito mula sa doktor na maaari na nating simulan ang operasyon ni inay dahil sa perang ito. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi puno ng pag-asa. Ito ay boses ng takot, boses ng isang nurse
na tila nauubusan ng hininga habang nagsasalita. Neryo, nasaan ka na ba? Ang inay mo. Bigla siyang nawalan ng malay. Tumigil ang kanyang paghinga at kailangan namin siyang isugod sa ICU ngayon din. Pero kailangan naming malaman, handa ka na ba sa mga bayarin? Kung hindi, baka hindi na namin siya maitali sa mga makina. Nanigas ang aking buong pagkatao sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa bawat patak ng luha na hindi ko mailabas. Hawak ko na ang ₱1,000,000 sa aking isipan. Ngunit sa sandaling ito, tila ang perang iyon ay mga tuyong dahon lamang na tinatangay ng hangin. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng ospital, habang ang mga busina ng sasakyan ay tila mga sigaw ng mga kaluluwang humihingi ng saklolo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hawak ang isang pirma na tila wala ring silbi sa harap ng kamatayan. Dito ang daan para sa mga katulong, hindi sa harapang pinto. Huwag mong hayaang madumihan ng putik ng sapatos mo ang mga mamahaling alpombra ko. Ang boses ni Donna Mireya ay tila isang latigo na humahagupit sa aking pagkatao bago pa man ako makahakbang sa loob ng mansyong Roque. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanang gawa sa marmol, suot ang kanyang mamahaling seda na tila kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa kanyang tabi, si Lysandra ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay walang mabanaag na emosyon. Tila isang estatwa na nanonood lamang sa aking pagkapahiya. Kagagaling ko lang sa ospital. Ang amoy ng alkohol at gamot ay kumakapit pa rin sa aking balat. Isang paalala na ang aking ina ay ligtas na sa ICU sa ngayon. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay binabayaran ko ng aking dangal. Bit-bit ko ang isang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng aking damit at ang mga kagamitan ko sa pagdodrawing, ang tanging naiwan sa aking nakaraan bilang isang arkitekto. Yumuko ako, pilit na nilulunok ang aking galit. Ang bawat hakbang ko patungo sa pintuan ng mga katulong ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang mansyong ito, na tila isang palasyo sa paningin ng marami, ay nararamdaman ko bilang isang magarang kulungan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa aking basang balat, ngunit ang mas masakit na lamig ay nagmumula sa mga matang nakamasid sa akin. Nang marating ko ang silid na inilaan para sa akin, isang maliit at madilim na kwarto, sa dulo ng pasilyo na malapit sa imbakan ng mga lumang gamit, ay doon lamang ako nakahinga ng malalim. Walang bintana, tanging isang maliit na kama at isang mesa na may sira-sirang paa. Ang amoy ng alikabok at amag ay tila nanunokso sa akin, nagpapaalala na kahit asawa ako ng may-ari ng mansyong ito sa papel, ako ay mananatiling isang estranghero sa ilalim ng kanilang bubong. Tinawag kami para sa hapunan. Doon, sa gitna ng mahabang mesa na puno ng mga putaheng hindi ko man lang kayang pangalanan, ay muling nagpakitang gilas si Donna Mireya. Kumuha siya ng isang maliit na plato ng tirang pagkain at inilagay ito sa tapat ko nang may nakakalokong ngiti. Ito ang bagay sa'yo, Neryo. Huwag kang masanay sa mga pagkain namin dito, baka makalimutan mo kung saan ka nanggaling. Ang isang aso ay dapat marunong makontento sa mga tira-tira. Wika niya habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa aking kaluluwa. Tumingin ako kay Lysandra, umaasang may makikitang kahit maliit na pagtutol. Ngunit patuloy lang siya sa pagkain, tila walang naririnig. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Mireya. Sa loob ng aking dibdib, ang aking puso ay tila pinipiga ng isang malakas na kamay. Ang bawat subo ko ng pagkain ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Matapos ang hapunan, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga gawain, lumabas ako sa maliit na hardin sa likod. Nakita ko ang isang sirang silya na yari sa bakal, kinalawang na, at nakalimutan na ng panahon. Naupo ako
at dahan-dahang hinaplos ang mga kanto nito. Gamit ang aking mga daliri, tila bumabalik ang aking diwa sa mga panahong hawak ko ang lapis sa T-square. Sinubukan kong ituwid ang tabing binti ng silya, dahan-dahan, hanggang sa muli itong tumayo ng matuwid. Sa gitna ng karangyaan ng iba, ang pag-aayos sa isang bagay na itinapon na ay ang tanging paraan para maramdaman kong may silbi pa ako. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking likuran. Si Lysandra iyon. Nakatayo siya doon, nakatingin sa aking ginagawa. Ang kanyang buhok ay hinahangin ng gabi. At sa isang sandali, nakita ko ang isang bahid ng lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko napansin kanina. Bakit mo yan ginagawa? Basura na yan. Ang kanyang boses ay mahina. Tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Tumingin ako sa kanya, hindi bilang isang bilyonaryong bumili sa akin, kundi bilang isang babaeng tila mas sawi pa kaysa sa akin. Dahil sira na, ang isang bagay ay wala na itong halaga. Minsan, kailangan lang nito ng tamang kamay para muling mabuo. Tila natigilan siya sa aking sinabi, ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Si Donna Mireya iyon, galit na galit habang may hawak na isang papel. Lysandra, ano ang ibig sabihin nito? Bakit may mga nawawalang pondo sa account ng kumpanya at bakit ang pangalan ng basurerong ito ang nakalagay sa mga transaksyon? Namilog ang aking mga mata. Wala akong kinalaman sa anumang pera. Tumingin ako kay Lysandra, ngunit sa pagkakataong ito, ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalim na hinala. Ganito na ba agad? Hindi pa man natutuyo ang tinta ng aking pirma sa kontrata, ay inihulog na ako sa isang hukay na hindi ko kailanman magagawang labasan? Isang hamak na driver, papasok sa kwarto ko para magnakaw. Napakabilis naman yata ng mga kamay mo, Neryo. Hindi pa nagtatagal ang kontrata ninyo ni Lysandra. Pati itong mamahaling relo ko ay pinagnanasaan mo na. Ang tinig ni Donna Mireya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakaturo ang kanyang daliri sa aking muka habang ang iba pang mga katulong ay nakatingin sa akin na may halong takot at pandidiri. Sa aking kamay, hawak ko ang isang basahang basa at isang bote ng panlinis ng muebles. Iyon lamang ang ginagawa ko, ang maglinis, ang ayusin ang mga sulok ng mansyong ito na tila kinalimutan na ng pagkalinga. Ngunit sa paningin nila, ang aking pagiging masipag ay isa lamang pagbabalat kayo para sa aking masamang balak. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita ng paratang ay tila isang dagok sa aking dibdib na nagpapapaalala sa akin kung gaano kababa ang tingin nila sa mga taong katulad ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na mas mahalaga ang aking dangal kaysa sa anumang piraso ng ginto. Ngunit alam kong sa mundong ito, ang boses ng mahirap ay tila hangin lamang na walang nakakarinig. Wala po akong kinuha. Ang tanging nasabi ko, ang aking boses ay mahina, ngunit puno ng di maitatagong pait. Tigil. Ang isang malakas na utos ay nanggaling sa likuran namin. Si Lysandra iyon. Pababa siya ng hagdan. Ang kanyang muka ay tila isang pader na walang emosyon. Lumapit siya sa amin. Tinitigan ang bawat isa bago kinuha ang relo mula sa kamay ng isang katulong na nagsabing nakita raw ito sa ilalim ng aking unan. Tumingin si Lysandra sa akin at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Hindi ko nakita ang panghuhusga sa kanyang mga mata. Sa halip may nakita akong pagod. Ibinalik ito ng labandera, Tita Mireya. Naiwan ninyo ito sa bulsa ng inyong bestido bago ito nilabhan. Huwag ninyong gamitin ang aking asawa para sa inyong mga laro. Malamig na wika ni Lysandra. Natigilan ng lahat. Si Donna Mireya ay namula sa galit. Ang kanyang mga labi
ay nanginig sa pagkapahiya bago siya tumalikod at mabilis na umalis. Iyon ang unang pagkakataon na ipinagtanggol ako ni Lysandra. Ang bigat sa aking dibdib ay tila gumaan ng kaunti, ngunit alam kong ang bagyong ito ay simula pa lamang. Nang sumapit ang gabi, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa aking silid, narinig ko ang isang mahinang daing mula sa silid ni Lysandra. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako at nakita ko siyang nakaupo sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Tila bawat kulog ay nagdadala sa kanya sa isang madilim na alaala. Naalala ko ang aking ina. Sa tuwing natatakot siya, hindi ko napigilan ang aking sarili. Pumunta ako sa kusina, nagpakulo ng tubig at kumuha ng mga dahon ng pandan at luya na dala ko pa mula sa San Vicente. Inihanda ko ang isang mainit na tsa. Ang amoy nito ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Lumingon-lingon ako bago dahan-dahang inilapag ang tasa sa maliit na mesa sa labas ng kanyang pinto. Hindi ako kumatok, hindi ako nagpakita. Hinyaan ko na lamang na ang init ng tsa ang magsabi ng lahat nang hindi ko kayang bigkasin. Kinabukasan, habang nililinis ko ang kanyang opisina, may isang papel na nalaglag mula sa kanyang lumang journal. Pinulot ko ito at natigilan. Isa itong drawing, isang bahay sa tabi ng dagat. Ang mga linya ay hindi perpekto, puno ng pagkakamali sa perspektiba, ngunit ang bawat guhit ay may dalang pangarap at kapayapaan. Bilang isang arkitekto, alam ko ang ibig sabihin ng mga guhit na ito. Ito ang kanyang takas mula sa malupit na katotohanan ng pamilya Roque. Dahan-dahan kong ibinalik ang papel sa mesa, tila hinahawakan ng isang marupok na puso. Ngunit sa paglingon ko sa bintana, napatigil ang aking hininga. Sa labas ng tarangkahan, sa gitna ng kadiliman ng kalsada, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot siya ng itim na jacket. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa mansyon. May kung anong panganib akong naramdaman sa kanyang presensya. Bago ko pa magawang lumabas, narinig ko ang bulong ni Donna Mireya sa kabilang panig ng dingding, kausap ang kung sino sa telepono. Huwag kang magmadali, Marco. Hayaan nating maniwala si Lysandra na malaya na siya. Kapag nakuha na natin ang huling pirma niya, saka nating ipapakita sa kanya na ang patay ay kayang bumangon mula sa hukay. Marco, ang asawa ni Lysandra, na 3 taon nang wala. Ang aking kamay ay nanikagas sa hawakan ng walis. Kung buhay ang kanyang asawa, sino ang taong kasama ko sa bahay na ito? At anong uri ng impyerno ang naghihintay kay Lysandra kapag natuklasan niya ang katotohanan? Sa dinami-dami ng mga sekretong nakabaon sa mansyong ito, bakit tila ako ang napiling maghukay sa kanila? Isang malaking pagkakamali ang isilang ang isang anak na tulad ni Nerio, dahil ang tanging halaga niya ay ang ibenta ang kanyang sarili para lang dugtungan ang hininga mong malapit na ring mapatid. Hindi ba mas mabuti pang mamatay ka na lang kaysa maging pabigat sa kumpanya namin? Ang bawat salita ni Donna Mireya ay tila mga lason na bumabaon sa puting dingding ng silid sa ospital. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Inay, suot ang kanyang mamahaling alahas na tila kumikinang sa gitna ng amoy ng gamot at kamatayan. Ang kanyang tinig ay hindi galit, kundi puno ng masangsang na pangungutya. Isang uri ng kalupitan na mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Nakatayo ako sa may pintuan. Hawak ang isang maliit na lalagyan ng mainit na lugaw na maingat kong niluto sa kusina ng mansyon kaninang madaling araw. Sa kabilang kamay ko ay ang supot ng mga bagong gamot na binili ko gamit ang perang mula sa kontrata. Ang perang naging mantsa sa aking pangalan. Ang plastik ng gamot ay lumilikha ng mahinang tunog sa tuwing nanginginig ang aking mga daliri. Isang tunog na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng aking puso. Tumingin ako kay Inay. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon, maputla at halos wala ng buhay. Ang kanyang mga mata
na dati ay puno ng liwanag sa tuwing nakikita ako, ngayon ay nakapikit ng mariin. Tila pilit na tinatakpan ang mga luhang gustong kumawala sa harap ng sipayong naririnig niya. Ang makina sa gilid ng kanyang kama ay naglalabas ng isang mahaba at pantay na tunog ng pagtibok. Ang tanging pruweba na lumalaban pa siya sa gitna ng bagyo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Inilapag ko ang lugaw sa maliit na mesa at humarap kay Mireya. Ang galit sa aking dibdib ay tila isang apoy na matagal na nakakulong at ngayon ay handa ng sumabog. Lumabas po kayo, Donna Mireya. Wala kayong karapatang saktan ng aking ina. Ang pera ninyo ang pambayad sa ospital, pero hindi ninyo binili ang karapatan ninyong maging hayop sa harap ng isang taong naghihingalo. Ang boses ko ay mababa, tila isang dagundong ng kulog, bago ang malakas na buhos ng ulan. Isang matunog na tawa ang isinagot niya. Matapang ka na dahil nakatapak ka na sa mansyon ko. Tandaan mo, Neryo, isang kumpas ko lang. Kukunin ng ospital na ito ang lahat ng makinang nagpapanatili sa ina mong buhay. Huwag kang umasta na parang bayani. Dahil sa paningin ko, isa ka lang bayarang driver. Lumabas siya ng silid. Iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila isang bakas ng dumi sa malinis na silid. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikang sumunod. Dahan-dahang idinilat ni inay ang kanyang mga mata. Ang tingin niya ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakakadurog na lungkot. Totoo ba, Neryo? Ang kanyang tinig ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Ipinagpalit mo ba ang iyong dangal para sa akin? Lumuhod ako sa tabi ng kanyang kama. Kinuha ko ang kanyang malamig at tuyot na kamay at idinikit ito sa aking pisngi. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay tila mga patak ng asidong sumusunog sa aking kaluluwa. Gusto kong magsinungaling. Gusto kong sabihin na ang lahat ay ayon sa aking plano. Ngunit sa harap ng kanyang kadalisayan, ang lahat ng aking pagbabalatsi kayo ay natunaw. Inay, gusto ko lang pong mabuhay kayo. Yun lang po ang tanging mahalaga sa akin. Ang aking tinig ay nabasag, tila isang salaming nahulog sa matigas na sahig. Umiling siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Anak, mas gusto ko pang mamatay ng may dangal kaysa makita kang nagiging alipin ng mga taong walang puso. Ibalik mo ang pera nila. Ibalik mo ang lahat. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa madilim na pasilyo ng ospital, pagkatapos makatulog ni inay sa pagod, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Lysandra iyon. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nakatayo roon. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging isang simpleng puting blusa, at sa ilalim ng ilaw ng ospital, tila nakita ko ang isang sugatang kaluluwa na katulad ng sa akin. Dapat ba akong humingi ng tawad sa ginawa ni Tita Mireya? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng isang uri ng pagod na tila pasan ang buong mundo. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pait. Ang tawad ninyo ay hindi makakagamot sa pusong dinurog na ninyo. Lysandra, sabihin ninyo sa akin, ganito ba talaga ang mundong pinasukan ko? Isang mundo kung saan ang bawat hininga ay may katapat na halaga ng bilyon-bilyon? Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Tila may sarili ring mga demonyong kinakalaban. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang isang maliit na sobre sa aking tabi. Sa loob nito ay ang account details ng mga transaksyong narinig kong pinag-uusapan ni Mireya kaninang madaling araw. Sapat ba ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat para bayaran ang dangal na tinapak-tapakan na nila? O sadyang ang bawat patak nito ay itinakda ng maging tinta para sa isang kontratang wala namang katapusan? Hindi lang pera ang ninanakaw nila sa iyo, Lysandra. Ninanakaw din nila ang mga pundasyon ng bawat gusaling itinatayo ng kumpanya mo at kasama doon ang iyong dangal
bilang isang roke. Narito ako sa loob ng aking maliit na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng laptop na ipinahiram ni Lysandra at ang malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng pinto. Sa aking harapan ay nakakalat ang mga dokumentong ibinigay niya, mga blueprint ng pinakabagong condominium project ng Roque Estate at ang mga ulat ng audit na tila binura ng isang mantsa ng kasinungalingan. Sa bawat numerong tinitingnan ko, nakikita ko ang mga bitak. Hindi lang bitak sa semento, kundi bitak sa katapatan ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Bilang isang arkitekto, ang aking mga mata ay naturuan na makita ang hindi nakikita ng iba. Nakikita ko ang pagtitipid sa mga bakal, ang pagpapalit ng mga dekalidad na materyales sa mga mumurahing alternatibo, at ang mga kalkulasyong sadyang ginawang mali para lamang may mabulsa silang pera. Ang bawat linyang iginuguhit ko sa gilid ng mga lumang resibo ng ospital ay tila isang paraan ng paghihiganti, hindi para sa aking sarili, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkakait sa amin. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihitat ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Lysandra. Wala siyang suot na sapatos, tila ayaw niyang gumawa ng anumang ingay sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang makita niya ang mga blueprint na nakalatag sa aking kama at ang mga detalyadong sketch na ginawa ko. "Bakit mo ito ginagawa, Neryo?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid. "Hindi ito kasama sa kontrata. Ang trabaho mo ay maging asawa ko sa harap ng kamera, hindi ang maging tagapagligtas ng kumpanya ko." Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pait ng aking sitwasyon. Nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa tuktok ng isang dambuhalang tore, ngunit ang bawat palapag nito ay unti-unti nang gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng tahanan, Lysandra," sagot ko, habang dahan-dahang itinuturo ang mga pulang marka sa blueprint. "Ang mga gusaling ito, babagsak ang mga ito sa loob ng 5 taon kung hindi natin babaguhin ang disenyo ng pundasyon. At kapag nangyari iyon, hindi lang pera ang mawawala sa'yo. Maraming buhay ang madadamay." Lumapit siya sa akin. Ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng katotohanang aking inilatag. Naupo siya sa gilid ng aking maliit na mesa. Napakalapit sa akin hanggang sa maamoy ko ang malinis na bango ng kanyang sabon. Isang amoy na tila nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng bulyaw ng aking isipan. Sa sandaling iyon, ang distansya ng bilyon-bilyong piso sa pagitan namin ay tila naglaho. Sabi nila, "Isa kang Draper lang," bulong niya habang tinitingnan ang aking mga kamay na puno ng mga linya ng graphite at uling. Pero ang mga kamay na ito, ang mga ito ay kamay ng isang lumilikha. Hindi ko namalayan na sa gitna ng aming pag-uusap, ang kanyang mga mata ay unti-unti nang bumibigat. Sa sobrang pagod mula sa pakikipaglaban sa kanyang sariling pamilya, unti-unti siyang napasandal sa aking balikat. Ang kanyang marahang paghinga ay tila isang musika na hindi ko pa narinig kailanman. Nanigas ako, natatakot na baka sa isang maling galaw ko ay magising siya at bumalik ang pader sa pagitan namin. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking lumang jacket na nakasabit sa silya at maingat itong ipinatong sa kanyang balikat. Tinitigan ko ang kanyang mukha sa ilalim ng madilim na ilaw. Dito, sa maliit at mabasang kwartong ito, hindi siya ang reyna ng real estate. Siya ay isang babaeng nangangailangan ng masisilungan mula sa bagyong dala ng sarili niyang dugo. Ngunit ang katahimikan ay binalot ng isang malamig na presensya. Sa siwang ng pinto, nakita ko ang anino ng isang tao. Isang matalas na sulyap mula sa kadiliman ng pasilyo. Si Donna Mireya. Nakatayo siya doon, nanonood. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakikita ang aming paglalapit. "Akala ninyo ay nakahanap na kayo ng kakampi sa isa't isa?" Ang bulong ni Mireya na tila hangin na dumaan sa pasilyo.
bagamat alam kong ako lang ang nakarinig sa aking isipan. Huwag kayong magpakasigla dahil bago matapos ang linggong ito, itatayo ko ang sarili ninyong libingan gamit ang mga blueprint na yan. Napatingin ako sa papel na nasa ilalim ng aking kamay. Ito ang plano para sa isang bagong San Vicente. Ang pangarap kong itayo ang mga bahay para sa mga katulad ko. Pero sa gitna ng banta ni Mireya, ang pangarap na yon ay tila isang kastilyong buhangin na anumang sandali ay pwedeng lamunin ng dambuhalang alon. Ganito na ba talaga? Sa tuwing susubukan nating bumangon, mayroon bang laging nakahandang tapakan ng ating mga kamay hanggang sa muli tayong mabaon sa putik? Dakpin ang lalaking iyan. Huwag ninyong hayaang makatakas ang magnanakaw na sumira sa dangal ng pamilya Roque at nagmansa sa kredibilidad ng ating kumpanya. Ang boses ni Donna Mireya ay tila isang matalim na palaso na bumasag sa katahimikan ng malawak na lobby ng Roque Estates. Nakatayo siya roon, kasama ang 3 pulis at isang grupo ng mga board members. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa akin na tila ako ay isang salot na dapat nang burahin sa mundo. Narito ako, hawak ang mga binagong blueprint na puyat kong tinapos kagabi. Ang aking mga daliri ay may mga itim pang marka ng uling at lapis. Ang mga marka ng aking pagsisikap na iligtas ang kumpanya ni Lysandra mula sa isang tiyak na sakuna. Nakasuot pa rin ako ng aking uniforme bilang driver, ang tanging kasuotang nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako sa harap ng kanilang karangyaan. Ang ironya ay tila isang mapait na lasa sa aking dila. Habang sinusubukan kong itayo ang kaligtasan ng iba, itinatayo naman nila ang aking bitayan. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa aking mga pulso. Ang tunog ng paglak nito ay tila isang pamilyar na kanta ng kawalan ng pag-asa. Tumingin ako sa paligid. Naghahanap ng isang mukha na maniniwala sa akin, ngunit ang tanging nakita ko ay ang mga matang puno ng panghahamak. Ano ang ibig sabihin nito, Tita Mireya? Ang boses ni Lysandra ay nanggaling sa likuran ng mga pulis. Humahangos siya, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa aking mga kamay na nasa likod na ng aking likuran. Ang asawa mo, Lysandra. Nahuli siya ng mga gwardiya na sinusubukang itakas ang mga sensitibong dokumento ng kumpanya para ibenta sa ating mga kakumpetensya. Sigaw ni Mireya, sabay pakita ng isang envelope na puno ng pera na tila kinuha sa loob ng aking lumang bag. At hindi lang iyan, Iria. Sabihin mo ang nakita mo. Lumapit si Iria, ang tapat na asistante ni Lysandra, na may nakayukong ulo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin. Nakita ko po si Nerio na nakikipagkita sa mga contractor sa San Vicente kagabi. Tumatanggap siya ng suhol para palitan ang mga materyales sa gusali. Ang bawat salita ni Iria ay tila isang saksak sa aking likuran. Si Iria, ang taong akala ko ay nakakaintindi sa hirap ni Lysandra. Tumingin ako kay Lysandra, umaasang makikita ko ang tiwala sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko ay isang malalim na pagkalito at sakit. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa higpit ng posas sa aking balat. Dinala ako sa presinto. Ang amoy ng ihi, pawis at kalawang ay tila sumasakal sa akin sa loob ng madilim na selda. Naupo ako sa malamig na semento. Isinasandal ang aking ulo sa pader na puno ng mga gasgas ng mga naunang bilanggo. Hindi ko na inisip ang aking sarili. Ang tanging nasa isip ko ay si Inay sa ospital. Sino ang magbabayad ng kanyang gamot? Sino ang hahawak sa kanyang kamay sa tuwing natatakot siya? Kumuha ako ng isang maliit at matulis na bato sa sahig. Sa gitna ng kadiliman, sinimulan kong iguhit sa sahig ng selda ang structural diagram ng condominium project. Kahit sa gitna ng kawalan, hindi kayang patayin ng pader na ito ang pagiging arkitekto ko. Ipinapakita ng aking guhit kung saan talaga nagmula ang pagkakamali.
Sa mga materyales na inaprubahan ni Mireya, hindi sa aking mga plano, lumipas ang mga oras na tila mga taon. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng aking selda. Sila'y Sandra. Nakatayo siya roon, nakasuot ng itim na bilo, tila nakikiramay sa sarili niyang dangal. Bakit mo ginawa yon, Neryo? Bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Binigyan kita ng tiwala. Binigyan kita ng pagkakataon na patunayan na mali sila tungkol sa'yo. Tumingin ako sa kanya mula sa sahig. Ang aking mga mata ay tuyo na sa sobrang pait. Ang katotohanan ay nakasulat sa pundasyon ng mga gusali mo, Lysandra. Hindi sa loob ng envelope na itinanim nila sa bag ko. Kung maniniwala ka sa kanila, hindi lang ako ang mawawala sa'yo. Mawawala rin ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumalikod siya, ngunit bago siya makahakbang palayo, may inilapag siya sa harap ng rehas, isang pirasong papel. Hindi ito piyansa, hindi ito sulat ng pag-ibig. Ito ang aking resignation letter bilang chairperson ng Roque Estates. Wika niya nang hindi lumilingon. Kung kukunin ka nila sa akin, wala na ring silbi ang kumpanyang ito. Handa akong iwan ang lahat, Neryo. Pero sabihin mo sa akin ang totoo, sino ba talaga ang kakampi ko? Napatingin ako sa papel na nasa sahig. Ang kanyang sakripisyo ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa aking dibdib. Ngunit sa anino sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Isang lalaking nakasuot ng jacket na may hood, nakatitig kay Lysandra na may halong pagnanasa at puot. Ang lalaking nakita ko sa labas ng mansyon, Marco, ang patay na asawa, na tila naghihintay lang ng tamang sandali para lamunin ang lahat ng natitira sa amin. Sa dinami-dami ng mga kasalanang ipinapasa nila sa akin, paano ko ililigtas ang babaeng mahal ko kung ang mismong kalayaan ko ay nakakulong sa likod ng mga rehas ng kasinungalingan? Anak, huwag kang umiyak. Pagod na ang inay. Hayaan mo na akong mamahinga nang may dangal sa aking puso dahil alam kong ginawa mo ang lahat para sa akin. Ang tinig ni Donna Celina ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagtatangkang patayin ang huling ningas ng isang kandila. Narito ako, sa loob ng silid sa ICU na tila naging mundo ko na sa nakalipas na mga buwan. Kadarating ko lang mula sa presinto. Ang aking mga pulso ay may mga bakas pa ng pulang marka mula sa mahigpit na pagkakaposas at ang aking puso ay tila isang pirasong basahan na pinigan ng husto hanggang sa wala ng matirang dugo. Puti ang lahat sa paligid, ang puting ilaw na nakakasilaw, ang puting kumot na bumabalot sa payat na katawan ni inay at ang puting usok ng aking hininga sa gitna ng malamig na aircon. Ang tanging kulay sa silid na ito ay ang asul na ugat sa kamay ni inay na unti-unti nang nawawalan ng sigla. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig, tuyot at tila papel na madaling mapunit. Ito ang mga kamay na naghugas ng sugat ko noong bata ako. Ang mga kamay na nagluto ng bawat hapunan kahit pagod siya mula sa paglalabada. Ngayon, ang mga kamay na ito ay sumusuko na. Inay, huwag po, parang awa ninyo na. Ang aking tinig ay hindi na lumalabas sa aking lalamunan. Tila may malaking bara ng asidong humaharang dito. Kakaunti na lang po, inay. Malaya na ako. May pera na tayo para sa operasyon ninyo. Nakapirma na ako, inay. Nakapirma na ako. Umiling siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luhang, tila mga perlas, sa gitna ng dapit hapon. Ang halaga ng aking buhay ay hindi dapat maging kapalit ng iyong kaligayahan, Neryo. Anak, ikaw ang aking pinakamagandang disenyo. Higit pa sa anumang gusali, ikaw ang aking kiwal-kiwal na obra maestra. Maging malaya ka para sa akin. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagluwag ng kapit ng kanyang mga daliri sa aking kamay. Sa gilid ng aking paningin, ang monitor
na nagpapakita ng pintig ng kanyang puso ay nagsimulang maglabas ng isang mahaba at pantay na tunog. Isang linyang walang dulo. Isang linyang nagsasabing tapos na ang laban. Ang tunog na yon ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng aking bungo. Ngunit sa labas, ang lahat ay nanatiling tahimik at payapa. Inay, inay. Ang sigaw ko ay naging isang hikbi na tila hayop na nasugatan. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib, umaasang maririnig ko pa ang kahit isang mahinang tibok. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay ang unti-unting panlalamig ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bilyon-bilyong piso sa mundo ay naging basura. Ang lahat ng blueprint na ginawa ko ay naging mga piraso ng papel na walang saysay. Wala na ang dahilan ng aking paghinga. Sa gitna ng aking paghagulgol, naramdaman ko ang isang mainit na yakap mula sa aking likuran. Si Lysandra, hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabing condolence o anumang gasgas na salita ng pakikiramay. Hinayaan niya lang na mabasa ang kanyang mamahaling blusa ng aking mga luha. Ang kanyang mga braso na nakapulupot sa aking balikat ay tila ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin para hindi tuluyang magkapira-piraso ang aking pagkatao. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kanyang puso na tumitibok malapit sa akin at sa sandaling iyon, hindi siya ang amo ko. Hindi siya ang bilyonaryong kumuha sa akin. Siya ay isang babaeng nakikidalamhati sa isang lalaking nawalan ng lahat. Nang dahan-dahan akong tumayo para ayusin ang mga gamit ni inay, may napansin akong isang maliit na bote ng gamot sa ilalim ng kanyang kama. Pinulot ko ito at tinitigan. Bilang isang taong sanay sa detalye, napansin ko ang kakaibang kulay ng likido sa loob. Hindi ito ang gamot na binili ko. Binuksan ko ang drawer ng kanyang bedside table at nakita ko ang record ng mga gamot na itinurok sa kanya habang nasa presinto ako. Ang mga vial ay may markang discontinued ngunit may pirma ng pag-aproba mula sa opisina ni Donna Mireya. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi namatay si inay dahil sa sakit lang. Pinatay siya ng kapabayaan. O baka naman, pinatay siya ng sadya. Lumabas ako sa pasilyo ng ospital, ang aking mga mata ay puno ng isang uri ng dilim na hindi pa nakikita ni Lysandra kailanman. Sa dulo ng hallway, nakita ko ang isang nurse na naglalakad palayo. Ngunit may iniwan siyang isang bosa ng bulaklak sa counter para sa kwarto ni inay. Mga rosas. Ngunit hindi ito pulang rosas. Ang mga ito ay itim na rosas na may nakasabit na card na may nakasulat na isang pangalan. Marco. Ang dugo ko ay tila naging yelo. Ang lalaking dapat ay 3 taon nang nakabaon sa lupa ay nagpapadala ng mensahe sa gitna ng aking pighati. Tumingin ako kay Lysandra na nakatayo sa tabi ng bangkay ni inay at sa loob ko may isang bagong kontratang nabuo. Hindi na ito para sa pera, hindi na ito para sa pag-ibig, ito ay para sa hustisya. At sisiguraduhin kong ang bawat luha ni inay ay babayaran nila ng higit pa sa bilyon-bilyong halaga ng kanilang kumpanya. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko, akala ko ay wala nang mas malakas pa sa ulan. Pero hindi ko alam na ang pinakamalakas na bagyo ay ang katahimikan bago ang aking paghihiganti. Huwag mong isipin na ang kamatayan ng iyong ina ay magpapalaya sa iyo, Neryo. Sa mundong ito, ang utang ay hindi nababayaran ng luha, kundi ng pagsunod hanggang sa huling patak ng iyong hininga. Ang boses ni Donna Mireya ay tila isang malansang bulong na humahalik sa aking pandinig habang nakatayo ako sa harap ng puntod ni inay. Kapapasok pa lang ng hapon at ang sikat ng araw ay tila nakikipag-away sa makapal na ulap, nagbibigay ng isang madilim at maputlang liwanag sa sementeryo. Narito si Mireya, suot ang kanyang itim na terno na tila mas itim pa sa kanyang kaluluwa. Hawak ang isang payong na tila kapa ng isang buwitreng naghihintay ng mamatay. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang maliit na urna, ang huling tahanan ni inay. Ang gasgas na ibabaw nito ay tila nagpapaalala sa akin
ng bawat hirap na dinanas niya. Sa loob ng aking bulsa, ang maliit na bote ng gamot na aking nakuha sa ospital ay tila nagbabaga, sumusunog sa aking balat. Ang bawat salita ni Mireya ay tila isang martilyo na nagpapabaon sa akin sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang lalaking luluhod sa harap ng kanyang pera. Tapos na ang laro, Donna Mireya. Ang boses ko ay mababa, tila isang dagundong na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang aking ina ay payapa na. Ang tanikala na ginamit ninyo para igapos ako ay naputol na kasabay ng huling tibok ng kanyang puso. Isang mapait na tawa ang kanyang isinagot. Bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang marangyang sasakyan, iniwan ang amoy ng usok at ang pait ng kanyang pagkatao. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat hakbang ko pabalik sa mansyon ay hindi na bilang isang driver. Ako na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling pagkawasak. Nang makabalik ako sa mansyon, sinalubong ako ni Lysandra sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Isang patunay na hindi siya natulog sa pagbabantay sa akin. Sa kanyang kamay ay ang isang envelope na puno ng mga dokumentong lihim niyang kinuha mula sa vault ni Marco, ang asawang pilit nilang itinatago sa dilim. Neryo, kailangan nating mag-ingat. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at pag-asa. Alam ni Mireya na may alam tayo. Kung susubukan nating lumaban ngayon, baka hindi na tayo makalabas ng buhay sa bahay na ito. Tumingin ako sa kanya at sa gitna ng dilim, hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ito yakap ng pagnanasa, kundi isang pangako ng pakikipaglaban. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay sa akin ng lakas na ituloy ang plano. Huwag kang mag-alala, Lysandra. Magpapanggap tayo. Hayaan nating isipin nila na nanalo na sila. Hayaan nating isipin ni Mireya na muli akong naging sunod-sunuran sa kanya. Gabi-gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, naroon ako sa loob ng silid ni Lysandra, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang mga kasabwat. Gamit ang aking kaalaman sa arkitektura, sinimulan naming pag-aralan ang mga plano ng mga itinatayong kondo ng kumpanya. Doon ko natuklasan ang katotohanan. Ang kumpanya ni Marco at Mireya ay gumagamit ng mga peking materyales para nakawin ang bilyon-bilyong pondo ng gobyerno. Ang mga gusaling iyon ay mga kabaong nagawa sa semento. Sa isang pagkakataon, habang abala kami sa pag-audit, biglang huminto si Lysandra. Tiningnan niya ako. Ang kanyang buhok ay bahagyang humahadlang sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inayos ang aking gulugulong buhok. Ang kanyang mga daliri ay tila humahaplos sa aking mga pilat ng kahapon. Bakit mo pa ako tinutulungan, Neryo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Wala ka ng dahilan para manatili. Malaya ka na. Dahil ang kalayaan ay walang saysay, kung ang mga taong sumira sa atin ay malaya ring gumagawa ng kasamaan, sagot ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. At dahil sa gitna ng bagyong ito, ikaw lang ang tanging bagay na totoo na natitira sa akin. Isang gabi, nagdaos ng isang malaking piging, si Donna Mireya. Ito ay para ipagdiwang ang pagsasara ng pinakamalaking kontrata ng Rocky Estates. Ang mansyon ay puno ng mga ilaw, mga tawanan ng mga mayayaman, at amoy ng mamahaling alak. Nakasuot ako ng uniforme ng driver, nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang bawat galaw ni Mireya na tila isang reyna sa kanyang trono. Ngunit ang lahat ay natahimik nang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Isang lalaki ang pumasok, nakasuot ng puting tuxedo. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit puno ng isang uri ng panganib na tila galing sa impyerno. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang malakas na tunog ng kampana ng kamatayan. Nabitawan ni Lysandra ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Namutla siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang nakatingin sa lalaking nasa harap namin. Marco,
Ang bulong niya na tila hindi makapaniwala. Ang lalaki ay ngumiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Lysandra at dahan-dahang hinawakan ang kanyang baba. "Missed me, my dear wife?" Sabi ko naman sa'yo, hindi ako basta-basta namamatay. Lalo na kung marami pa tayong pera na dapat gastusin. Napatingin si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pangungutya. "At ikaw? Ikaw ba ang Draper na nagpanggap na asawa? Salamat sa pag-aalaga sa aking trono, pero narito na ang tunay na hari." Sa sandaling iyon, ang galit sa aking dibdib ay tila isang bulkang handa ng pumutok. Ang laro ay naging mas mapanganib. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa isang taong bumalik mula sa kamatayan para bawiin ang lahat, pati na ang babaeng sinimulan ko ng mahalin. Anong uri ng kadiliman ang dala ng isang taong kayang talikuran ang sariling kamatayan para lamang manakit ng iba? At paano ko itatayo ang aming kaligtasan kung ang pundasyon ng aming plano ay muling niyayanig ng isang multong may laman at dugo? Kasing ganda mo pa rin ang araw na namatay ako, Lysandra. Ngunit tila may dumi sa iyong tabi. Isang Draper na nagpanggap na ako? Huwag kang mag-alala. Narito na ang tunay na nagmamay-ari sa iyo. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hamog na bumabalot sa buong ballroom. Dahan-dahang pinapatay ang init ng mga ilaw at ang tamis ng musikang kanina lang ay naririnig. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang tuxedo ay tila kumikinang sa ilalim ng chandelier, ngunit ang kanyang nangiti ay walang iniwan sa isang hayop na handang manakmal. Ang bawat salita niya ay tila isang mariing sampal sa mukha ni Lysandra, na ngayon ay nakatayo sa aking tabi. Tila isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng malakas na hangin. Narito ako, nakasuot pa rin ng aking uniforme. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking tagiliran hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Gusto kong sumugod, gusto kong burahin ang nangising iyon sa kanyang mukha. Ngunit alam ko ang aming plano. Ang bawat mabilis na paghinga ko ay tila isang sigaw ng pag-aalsa na pilit kong ikinukulong sa aking dibdib. Ang bango ng mamahaling alak at ang amoy ng litson sa paligid ay biglang naging masangsang, tila amoy ng isang nabubulok na sikreto na muling nahukay mula sa ilalim ng lupa. "Marco, paano?" Ang tanging naibulalas ni Lysandra. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na kristal na anumang sandali ay magkakapira-piraso. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. At nakita ko ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo kahit napakalakas ng aircon sa loob ng mansyon. Lumapit si Marco, binaliwala ang mga gulat na mukha ng mga bisita at ang mapang-uyam na ngiti ni Donna Mireya sa isang sulok. Hinawakan niya ang kamay ni Lysandra, isang paghawak na hindi pagmamahal, kundi pag-angkin. Hinila niya ito palapit sa kanya, tila isang gamit na muli niyang nakuha mula sa isang magnanakaw. Isang mahabang kwento, mahal ko. Sabihin na lang natin na hindi ako pinabayaan ng tadhana. Ngunit itong lalaking ito, itinuro niya ako gamit ang kanyang nguso, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Ilang bilyon ba ang ibinayad mo sa kanya para matulog sa kama ko? O baka naman, libre lang ang serbisyo ng isang Draper? Isang malakas na tawanan ang nanggaling sa grupo ni Donna Mireya. Ang bawat halakhak ay tila mga pako na ibinabaon sa aking dangal. Tumingin ako kay Lysandra at doon, sa gitna ng kanyang takot, nakita ko ang muling pagkabuhay ng mga sugat na sinubukan naming gamutin nitong mga nakaraang gabi. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Neryo, tulungan mo ako." Ngunit ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento ng kawalan ng kapangyarihan. Nang matapos ang piging, ang mansyon na dati ay tila nagiging tahanan na para sa akin, ay muling naging isang madilim na kuta. Sa pilitang pinatira ni Marco ang kanyang sarili sa master's bedroom
habang ako ay muling itinapon sa aking maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Ngunit sa gitna ng gabi, narinig ko ang mahinang kalos ng mga paa sa labas ng aking pinto. Pumasok si Lysandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang suot na bestido ay gulo-gulo. Tila galing sa isang pakikipagbuno. Hindi siya nagsalita. Agad siyang napasandal sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, at doon ibinuhos ang lahat ng sakit na matagal na niyang kinukubi. Ang bawat hikbi niya ay tila umaalingaw-ngaw sa loob ko. Lumuhod ako sa kanyang harap, hindi para lampasan ang anumang hangganan, kundi para maging sandigan ng kanyang gumuhong mundo. Neryo? Nanginginig ang tinig niya. Ayoko na, Neryo. Pagod na ako sa pagiging kagamitan lamang ng pamilyang ito. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Ngayon, pati ang impyernong akala ko ay nakabaon na sa lupa. Bumalik para ubusin ang natitira kong hininga. Ang bawat salita ni Lysandra ay tila isang piraso ng basag na kristal na bumaon sa aking dibdib. Nakatingin ako sa kanya habang nakaupo siya sa madilim na sulok ng aking silid. Ang kanyang mamahaling bestido na gawa sa seda ay nakaladkad sa maruming sahig, tila isang reynang nawalan ng trono at naitapon sa putikan. Walang boses ng pag-iyak, tanging ang dahan-dahang pag-alog ng kanyang mga balikat ang nagpapakita ng bigat ng bagyong dinadala niya. Lumapit ako, ngunit huminto ako sa distansyang alam kong ligtas para sa kanya. Hindi ko siya hinawakan dahil alam kong sa sandaling ito, ang anumang haplos ay baka maging mitya ng kanyang tuluyang pagguho. Kumuha ako ng isang basong tubig mula sa aking maliit na mesa. Ang nanginginig kong kamay ay tila sumasabay sa pintig ng aking galit para kay Marco. Ngunit pinilit kong maging kalmado. Uminom ka muna, Lysandra. Ang aking tinig ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Hindi ka pwedeng mamatay. Dahil kung susuko kang ngayon, hayaan mo na ring maging kabaong mo ang mansyong ito habang buhay. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Anong laban natin, Neryo? Si Marco ang batas sa bahay na ito. Hawak niya ang kumpanya. Hawak niya ang bansa sa pamamagitan ng mga taong nabili niya. At higit sa lahat, hawak niya ang aking pagkatao dahil asawa ko pa rin siya sa mata ng lahat. Dito ko naramdaman ang tunay na lason ng aming sitwasyon. Ang bawat bilyong piso na nakasulat sa aming kontrata ay tila naging mga tanikala na mas lalong humigpit. Ngunit habang tinititigan ko ang kanyang mga sugatang mata, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi na ako ang arkitektong nawalan ng pangarap. Ako na ngayon ang arkitektong magtatayo ng isang plano na walang sinumang makakasira. Hindi niya hawak ang iyong bukas, Lysandra. Wika ko habang dahan-dahang inilalagay ang baso sa kanyang mga kamay. Ang mga gusaling itinatayo nila gamit ang nakaw na pera ay may mga bitak na tanging ako lang ang nakakaalam. At ang mga bitak na yon, ang gagamitin ko para gumuho ang kanilang mundo sa harap ng lahat. Nagtagpo ang aming mga mata sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng pinto. Sa sandaling iyon, ang takot ni Lysandra ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na uri ng pag-asa. Ngunit ang aming sandali ay binalot ng isang mabigat na tunog ng mga hakbang sa pasilyo. Ang bawat yabag ng sapatos ay tila isang kampana ng kamatayan na papalapit sa aking pinto. Hindi ito yabag ng isang katulong. Ito ay ang yabag ng isang taong nagmamay-ari ng lahat ng kanyang nadadaanan. Marco, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang anino ni Marco ay humaba sa sahig ng aking silid, tila isang dambuhalang hayop na handang manakmal. Nakatayo siya roon, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang ngiti ay mas lalong naging nakakatakot sa gitna ng dilim. Kay gandang tanawin, ang kanyang boses ay tila isang malansang bulong. Ang aking asawa, nasa loob ng kwarto ng isang draper sa madaling araw. Akala ko ba ay kontrata lang ito, Lysandra? O baka naman,
Masarap talagang magmahal ang isang taong walang-wala. Tumayo si Lysandra, pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Wala kaming ginagawang masama, Marco. Umalis ka rito. Tumawa si Marco, isang tawang tila bakal na kinakalo sa semento. Lumapit siya sa akin at isinaboy ang natitirang alak sa aking muka. Ang lamig at pait ng alak ay gumuhit sa aking balat, ngunit nanatili akong nakatitig sa kanyang mga mata. Tandaan mo ito, Draper, bulong niya habang inilalapit ang kanyang muka sa akin. Bukas ng umaga, sisiguraduhin kong ang pangalan mo ay mabubura sa listahan ng mga buhay at ikaw, Lysandra. Maghanda ka. Dahil sisimulan na natin ang paglipat ng lahat ng ari-arian mo sa pangalan ko. Kung ayaw mong mabulok ang driver mong ito sa kulungan, pipirma ka sa bawat papel na ibibigay ko. Lumabas si Marco, ngunit bago siya tuluyang mawala, may iniwan siyang isang maliit na folder sa aking mesa. Binuksan ko ito at nanigas ang aking buong pagkatao. Ito ay ang mga litrato ni Inay sa ospital, mga litratong kinuha sa gabi kung kailan siya namatay. At sa gilid ng bawat litrato, may mga marka ng gamot na itinurok sa kanya. Hindi lang si Mireya ang may kinalaman. Si Marco ang nagbigay ng utos mula sa pinagtataguan niya. Sa dinami-dami ng mga lihim na itinatago ng pamilyang ito, paano ko mapapanatiling ligtas si Lysandra kung ang mismong kaaway ko ay isang demonyong may hawak sa aking nakaraan at sa aking hinaharap? Walang halaga ang buhay ng isang matandang labandera, Neryo. Isang turok lang, tapos na ang lahat. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ginawa ko yon para lang makita kung gaano kakahinang nilalang sa harap ng kamatayan. Ang bawat salitang binitawan ni Marco sa harap ng lupon ng mga direktor ay tila mga lason na dahan-dahang pinapatay ang huling bahid ng katahimikan sa loob ng boardroom ng Rock Estates. Nakatayo siya roon, may hawak na baso ng mamahaling scotch, habang ang kanyang mukha ay puno ng ngising tagumpay. Sa tabi niya, si Donna Mireya ay tumatango. Tila isang katuwang sa isang madilim na ritual ng kasamaan. Narito ako, nakasuot ng aking uniforming Draper na may mga bahid pa ng ulan at alikabok mula sa paglalakbay ko sa San Vicente. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang envelope na naglalaman ng mga litrato ng mga huling sandali ni Inay. Ang mga litratong naging mitya ng aking tuluyang pagkagising. Sa kaliwang kamay ko naman ay ang mga blueprint na binago ko, ang mga plano na maglalantad sa mabulok na pundasyon ng kanilang imperyo. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na nagsasabing, panahon na. Tumingin ako kay Lysandra. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang pluma, nagagamitin niya para pirmahan ang paglilipat ng lahat ng kanyang ari-arian kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Puno ng paghingi ng tawad, tila sinasabi niyang handa siyang mawala ang lahat, wag lang akong mapahamak. Doon, sa gitna ng kanyang sakripisyo, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Bakit sa mundong ito, ang mga taong marunong magmahal ang laging kailangang magbayad ng pinakamahal na presyo? Bakit ang mga pusong tapat ay laging tinatapak-tapakan ng mga taong ang tanging Diyos ay ang salapi? Tigil. Ang boses ko ay hindi isang sigaw, kundi isang malalim na dagundong na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Binaliwala ko ang mga gwardya na nagtatangkang humarang sa akin. Inilapag ko ang mga blueprint sa harap ng mga direktor at ni Marco. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa ibabaw ng mahaling kahoy ay tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Marco, Donna Mireya, akala ninyo ay tapos na ang lahat dahil hawak ninyo ang aming hininga. Wika ko, ang aking tinig ay malamig at puno ng awtoridad na hindi nila inaasahan mula sa isang Draper. Ngunit nakalimutan ninyo na ang isang arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng mga pader. Alam din namin kung aling bahagi ang dapat itulak
para gumuho ang buong gusali. Ipinakita ko ang mga audit reports at ang mga ebidensya ng paggamit ng mga substandard na materyales sa Roque Grand Plaza, ang proyektong ipinagmamalaki nila. Ipinakita ko ang mga bitak sa istruktura na sadyang itinago ng kanilang mga engineer. At higit sa lahat, inilabas ko ang mga record ng gamot mula sa ospital at ang mga litratong nagpapatunay na ang pagkamatay ni Inay ay isang planadong pagpaslang na tahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Donna Mireya at ang pag-alog ng baso ni Marco. Ang kanilang mga mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay tila mga tuyong dahon na nilalipad ng hangin ng takot. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng isang hamak na driver. Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang tinig ay basag, tila isang sirang plaka. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation kasama ang isang doktor mula sa ospital na handang tumestigo. Ang malamig na bakal ng mga posas na dati ay nakapulupot sa aking mga kamay. Ngayon ay nakatakdang kumapit sa mga pulso ni na Marco at Mireya. Tumingin si Marco kay Lysandra. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Akala mo ba ay mananalo kayo? Sisiguraduhin kong babagsak din kayo kasabay ko. Bago siya mailabas ng silid, lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang balikat nang may di maitatagong lakas. Ang kamatayan ni Inay ay hindi naging mitya ng aking pagsuko, Marco. Ito ang naging pundasyon ng iyong pagkawasak. Sa bawat bitak ng gusaling itinayo mo sa kasinungalingan, doon mo mararamdaman ang bigat ng katarungang matagal mong tinalikuran. Nang tuluyan na silang mailabas, ang boardroom ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na hindi na puno ng takot, kundi ng isang malalim na paghinga. Lumapit sa akin si Lysandra. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na mula sa sakit. Neryo, natapos na. Bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang aking mukha. Tumingin ako sa kanya at sa loob ko. Naramdaman ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat na matagal kong iningatan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit alam ko na ang tunay na laban, ang pagbuo muli sa aming mga sarili, ay nagsisimula pa lamang. Gayunpaman, habang tinitingnan ko ang huling sulyap ni Marco bago isara ang pinto, may isang bagay akong napansin. Isang ngiti, isang mapanganib at misteryosong nangiti na tila nagsasabing mayroon pa siyang huling alas na hindi namin inaasahan. Isang maliit na itim na remote sa kanyang bulsa na hindi napansin ng mga pulis. Sa gitna ng aming tagumpay, bakit tila may naririnig akong ticking sound na nagmumula sa pundasyon ng mismong gusaling ito? Tapos na ang bagyo, pero bakit tila mas mahirap huminga sa gitna ng katahimikan? Akala ko, kapag wala na ang mga tanikala ni Marco at ang mapang-aliping kontrata ni Lysandra, lilipad na ang aking puso sa tuwa. Pero narito ako, nakatayo sa tapat ng aming lumang dampa sa San Vicente, bitbit ang isang urnang puno ng abo at isang pusong puno ng mga puwang na hindi kayang punan ng anumang bilyon. Ang amoy ng lansa ng isda mula sa palengke at ang alikabok na nanunuot sa aking ilong ay tila isang pamilyar na yakap. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at ang malamig na aircon ng Mansyong Roque. Narito ako sa gitna ng init ng araw, kung saan ang bawat patak ng aking pawis ay may lasa ng tunay na pagsisikap. Inilapag ko ang urna ni Inay sa ibabaw ng maliit naming altar. Ang silya kung saan siya dating nakaupo habang nananahi ay bakante. Isang masakit na paalala na ang katarungan ay hindi kayang buhayin ang mga pumanaw na. Huminga ako ng malalim at tinitigan ang aking mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng langis mula sa tricycle
Ngunit may mga bagong paltos mula sa paghawak ng mga materyales sa konstruksyon. Sinimulan ko nang itayo ang isang maliit na opisina sa tabi ng aming bahay. Isang opisina para sa mga mahihirap na nagnanais ng matitibay na tahanan. Ginagawa ko ito ng libre, gamit ang huling bahagi ng perang itinira ko mula sa aking kinita bilang asawa sa papel. Ito ang aking paraan ng pagpapagaling sa sarili. Sa bawat pako na aking ibinabaon, tila ibinabaon ko rin ang pait ng aking nakaraan. Isang hapon, habang abala ako sa pagkakabit ng bubong, isang kulay abong sasakyan ang huminto sa harap ng aking bakuran. Hindi ito ang marangyang limousine ni Lysandra, kundi isang simpleng sedan. Bumaba ang isang driver at may iniwan na isang kahon sa labas ng aking pinto. Nang buksan ko ang kahon, sumabog ang amoy ng luya, pandan, at mga sariwang gulay. Sa ibabaw ng mga ito ay may isang maliit na papel na may sulat kamay na kilalang kilala ko. Para hindi ka malipasan ng gutom habang itinatayo mo ang iyong mga pangarap, huwag mong kalimutang magpahinga, arkitekto. Walang pirma, pero ang bawat letra ay tila may kasamang tibok ng puso ni Lysandra. Naupo ako sa lupa, hawak ang isang pirasong luya. Napangiti ako ng mapait. Ang babaeng bilyonaryo na dati ay hindi alam kung paano humawak ng baso ng tubig, ngayon ay nagpapadala sa akin ng mga materyales para satsa. Ito ang aming bagong lengguwahe, ang distansya ng katahimikan na punong-puno ng pag-aalaga. Nabalitaan ko sa mga dyaryo na tinalikuran na ni Lysandra ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Ibinigay niya ito sa mga foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at sa mga bata sa San Vicente. Wala na siya sa mga pahina ng fashion magazines. Nasa mga balita na siya bilang isang taong naglalakad sa putikan para tumulong. Pareho kaming muling isinisilang mula sa abo ng aming mga pagkakamali. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang binalot ng isang madilim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang sumipol sa pagitan ng mga siwang ng aking itinatayong opisina. Isang tunog na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng papalalim na kadiliman. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga bala ng baril na humahampas sa aking yerong bubong. Lumilikha ng isang nakabibinging iingay na tila nais gisingin ang mga alaala ng bawat bagyong aking dinaanan. Sa gitna ng hagupit ng kalikasan, nararamdaman ko ang pangangatog ng aking mga kamay habang pilit kong itinatalis ang isang malaking tolda para hindi mabasa ang aking mga blueprint, ang mga pangarap na itinatayo ko para sa San Vicente. Ngunit sa gitna ng bulyaw ng hangin, isang pamilyar na liwanag ang tumama sa aking mga mata. Ang liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ay tila isang parola sa gitna ng dagat ng putik. Huminto ang sasakyan sa tapat ng aking bakuran at mula roon ay bumaba ang isang figura na hinding-hindi ko ipagkakamali kahit sa gitna ng pinakamalakas na ulan. Si Lysandra, basang-basa ang kanyang puting blusa, dumidikit sa kanyang balat na tila isang pangalawang layer ng kalungkutan. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos at perpekto, ngayon ay gulo-gulo at basang-basa. Humahad lang sa kanyang mga mata. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mga sapatos ay lumulubog sa malambot na lupa. Binaliwala ang dumi at ang panganib ng mga lumilipad na yero. "Nerio, what are you doing? It's dangerous out here!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pilit na nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog. Hindi ako nakasagot agad. Hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Ang lamig ng kanyang katawan ay tila gumuhit sa aking mga palad. "Bakit ka narito, Lysandra? Delikado ang biyahe mula sa Maynila." "I couldn't stay there, Nerio. Nalaman ko ang tungkol sa bagyo at ang iniisip ko lang ay ang opisina mo. Ang pangarap mo." Wika niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa isang emosyong matagal na naming itinago. Sa likod ng mga liham at pumasok kami sa loob ng hindi pa tapos na istruktura.
Ang amoy ng basang kahoy at bagong semento ay humalo sa amoy ng ulan. Kinuha ko ang aking huling tuyong tuwalya at dahan-dahang ipinatong sa kanyang ulo. Sa gitna ng dilim, tanging ang aming mabibilis na paghinga ang naririnig. Ang bawat pagtama ng ulan sa labas ay tila naglalapit sa aming mga mundo. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking mga kamay na puno ng galos at dumi ng konstruksyon. Tinitigan niya ang bawat sugat, tila ba binabasa niya ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa bayang ito. Sa sandaling iyon, ang distansya ng bilyon-bilyong piso at ang pait ng kontratang nagbuklod sa amin noon ay tila naging abo na tinangay ng hangin. Sapat na ang pagtakas, Neryo. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa aking mga palad. Hindi ko na kayang bumalik sa mansyong yon kung wala ka sa tabi ko. Hindi kumpanya ang kailangan ko, kundi ang arkitektong magtatayo muli ng puso ko. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagsusumamo. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit bago pa man magtagpo ang aming mga labi, isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang umalingaw-ngaw sa itaas. Ang isa sa mga pangunahing haligi ng aking opisina ay unti-unting bumibigay dahil sa lambot ng lupa. Ang buong istruktura ay nagsimulang gumanit, tila isang dambuhalang naghihingalo. Sa isang iglap, naramdaman ko ang panganib na babagsak ang lahat sa amin. Niyakap ko si Lysandra ng buong higpit. Ginagamit ang aking katawan bilang pananggalang habang ang mga piraso ng kahoy at yero ay nagsisimulang malaglag sa aming paligid. Sa gitna ng panganib, ang tanging naisip ko lang ay iligtas siya, kahit na ang kapalit ay ang huling pangarap na itinayo ko sa lupang ito. Neryo, ang huling sigaw ni Lysandra bago kami binalot ng isang madilim na katahimikan sa ilalim ng gumuhong pangarap. Lysandra, gumising ka. Huwag mo akong iwan sa gitna ng guhong ito. Kung kailan nahanap na natin ang daan pabalik sa isa't isa, huwag ka namang bumitaw ngayon. Ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay may kasamang lasa ng dugo at alikabok. Narito kami, nakabaon sa ilalim ng mga naglalakihang kahoy at yero ng aking hindi pa tapos na opisina. Ang bigat ng pundasyong bumagsak ay tila pasan ng aking buong likuran, ngunit wala akong naramdamang sakit, tanging ang takot lamang na baka ang katahimikan ni Lysandra sa aking bisig ay maging permanente na. Ang amoy ng basang lupa at ang nakakasulasok na amoy ng amag ay tila nanunuot sa bawat hininga ko. Ang ulan sa labas ay patuloy na humahagupit, ngunit sa ilalim ng mga guhong ito, ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa isang butas na yero, tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali. Dahan-dahan, naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa aking dibdib. Isang mahinang daing ang kumawala sa kanyang mga labi. At ang tunog na yon ay tila pinakamagandang musikang naririnig ko sa buong buhay ko. Neryo, you're hurt! Bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking leeg, ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng dahilan para hindi bumigay ang aking mga balikat sa bigat ng mga kahoy na nakadagan sa amin. Huwag mo akong alalahanin. I'm an architect, Lysandra. Alam ko kung paano maghanap ng pundasyon na hindi basta-basta bibigay. At ang pundasyong yun ay ikaw. Ang aking tinig ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pag-asang muli kaming makakalabas dito. Sa labas, narinig ko ang mga sigaw ng mga tao. Hindi ito boses ng mga bilyonaryo o mga pulis. Ito ang mga boses ng mga kapitbahay ko sa San Vicente. Narinig ko ang tunog ng mga palakol na tumatama sa kahoy, ang ingay ng mga kamay na naghuhukay sa putikan, at ang pagtutulungan ng mga taong dati ay tiningnan ko lang bilang mga estranghero. Ang bayanihan na dati ay nababasa ko lang sa mga libro, ngayon ay nararanasan ko sa gitna ng aking pinakamadilim na oras.
Nang muling bumukas ang liwanag at mahila kami palabas mula sa guho, ang unang bumati sa amin ay hindi ang karangyaan ng nakaraan, kundi ang mainit na yakap ng komunidad. Doon, sa gitna ng maputik na kalsada, habang nakabalot kami sa mga lumang kumot na ibinigay ng mga kapitbahay, tiningnan ko si Lysandra. Wala siyang suot na alahas, marumi ang kanyang muka, at gulo-gulo ang kanyang damit. Ngunit sa aking mga mata, siya ang pinakamagandang obra maestra na nakita ko. Lumipas ang mga buwan. Ang San Vicente ay hindi na lamang isang lugar ng mga dampa. Sa tulong ng kaalaman ko sa arkitektura at ng bagong pananaw ni Lysandra sa buhay, unti-unti naming itinayo ang tahanan ng pag-asa. Hindi ito isang kondominium para sa mga mayayaman, kundi isang maayos na pabahay para sa mga katulad kong nagsimula sa wala. Isang hapon, habang nakaupo kami sa beranda ng aming maliit ngunit matibay na bahay, tiningnan ko ang mga blueprint na nakalatag sa mesa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pirma ng kontrata, wala nang halaga ng bilyon-bilyon. Tanging ang mga plano para sa isang paaralan at klinika ang nakaguhit doon. "Neryo, look," wika ni Lysandra, habang itinuturo ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong San Vicente. Inihilig niya ang kanyang ulo sa aking balikat at sa pagkakataong ito, wala nang pader na nakaharang sa aming pagitan. Dati, akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa taas ng gusaling pag-aari mo. Pero ngayon ko lang nalaman na ang tunay na tagumpay ay ang makita ang mga ngiti ng mga taong may bubong na sa itaas ng kanilang mga ulo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang bawat kalyo sa aking palad ay tila nakikipag-usap sa lambot ng kanyang balat. Ang mga pader ay pwedeng gumuho, Lysandra. Ang pera ay pwedeng mawala. Pero ang tahanang itinayo natin sa gitna ng bagyo, iyan ang disenyong hindi kailanman mabubura ng panahon. Kinuha ko ang isang maliit na tasa ng tsa na amoy pandan at luya, ang lasa ng aming pagsisimula. Tiningnan ko ang langit at sa aking gunita, tila nakita ko ang nangiti ni inay sa gitna ng mga ulap. Wala na ang sifayo, wala na ang pait. Ang arkitekto at ang kanyang katuwang ay hindi na lang basta nagtatayo ng mga bahay. Nagtatayo na kami ng isang buhay na malaya sa mga tanikala ng nakaraan. Mahal kita, Neryo. Higit pa sa anumang kontratang pinirmahan natin. Bulong niya. At mahal kita, Lysandra. Hindi dahil sa bilyong nasa pangalan mo, kundi dahil ikaw ang pundasyon ng bawat pangarap ko. Sagot ko habang dahan-dahang hinahalikan ang kanyang noo sa ilalim ng payapang langit. Ang ulan ay tumigil na. At sa wakas, ang aming mga puso ay nakahanap na ng permanenteng tahanan. 2 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat hininga ko ay tila bago pa rin, malaya sa laso ng nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng San Vicente Integrated Community, isang proyektong hindi itinayo gamit ang bilyong piso ng mga roke, kundi sa pamamagitan ng pawis, dangal, at pagtutulungan. Ang mga gusaling narito ay hindi matatayog na tore na nagnanais abutin ng langit. Ang mga ito ay mga tahanang may malalawak na bintana para sa sikat ng araw at matitibay na pundasyong kayang dumaan sa anumang unos. Tumingin ako sa paligid. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata sa palaruan, ang mahinang tunog ng mga walis na naglilinis sa kalsada, at ang amoy ng masarap na sinigang na nagmumula sa mga kusina. Ang bawat detalye ng lugar na ito ay bunga ng aking mga blueprint, mga guhit na dati ay itinuring na basura, ngunit ngayon ay naging silungan ng libu-libong pamilya. Isang malayo ng alaala, ang madilim na pasilyo ng Mansyong Roque. Nabalitaan ko sa mga balita na si Donna Mireya ay nabubuhay na ngayon sa loob ng isang selda. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay napalitan ng mga rehas na bakal. Ang kanyang kayamanan ay na-freeze ng gobyerno at ang kanyang pangalan na dati ay kinatatakutan ay isa na lamang babala tungkol sa kasakiman. Si Marco naman, ayon sa aking abogado,
ay unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang sakit sa loob ng piitan. Isang uri ng pagdurusa na hindi kayang gamutin ng anumang nakaw na pera. Wala na silang kapangyarihan. Ang kanilang hiya o kahihiyan ay naging kabaong na habambuhay nilang dadalhin. Pumunta ako sa sementeryo bago lumubog ang araw. Inilapag ko ang isang kopya ng aking lisensya bilang isang ganap na arkitekto sa ibabaw ng puntod ni inay. Kasama nito ay ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin ni Lysandra. Inay, malaya na po tayo. Bulong ko. Ang aking tinig ay hindi na puno ng pait, kundi ng isang malalim na kapayapaan. Ang bawat sakripisyo ninyo ay nagkaroon ng saysay. Hindi na ako alipin ng sinuman. Ang aking mga kamay ay marumi pa rin sa semento, pero ang aking kaluluwa ay malinis na. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking tabi. Si Lysandra, hindi na siya ang babaeng nakasuot ng itim na belo at nagtatago sa likod ng mga bodyguard. Nakasuot siya ng simpleng cotton dress at tsinelas. Ang kanyang mukha ay maliwanag at walang bahid ng takot. Siya na ngayon ang nangunguna sa Selena Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng pagpapaospital para sa mga mahihirap sa probinsya. Handa na ang hapunan, Neryo. Wika niya. Ang kanyang nangiti ay tila ang huling sinag ng araw na humahalik sa mundo. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Baka lumamig pa. Naglakad kami pabalik sa aming tahanan. Isang simpleng bahay na itinayo ko sa tabi mismo ng opisina ko. Doon, sa aming maliit na hapagkainan, walang mamahaling chandelier. Ang tanging liwanag ay ang init ng aming pagmamahalan at ang katotohanang binuo namin ang bawat sulok nito ng magkasama. Naupo kami at nagsimulang kumain. Sa gitna ng aming pag-uusap tungkol sa mga bagong proyekto, bigla siyang huminto at hinawakan ang aking kamay. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang sagot sa lahat ng aking mga tanong. Neryo, thank you, bulong niya. Salamat dahil hindi ka bumitaw noong ang buong mundo ay bumibitaw na sa akin. You didn't just build a house for these people. You built a home for me. Hinalikan ko ang kanyang kamay. Ang bawat kalyo sa aking palad ay tila isang medalya ng aming tagumpay. Tayo ang nagtayo nito, Lysandra. Ang bawat bitak ng ating nakaraan ang naging daan para pumasok ang liwanag. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay payapa. Wala nang bagyong nagbabanta. Ang arkitekto at ang kanyang katuwang ay tapos na sa pagtatayo ng mga pader. Ngayon, ang tanging itinatayo na lamang namin ay ang aming mga pangarap. Isang pangarap na hindi na kailanman mababayaran ng bilyon-bilyong piso dahil ang halaga nito ay ang ating kalayaan. Ang aming kwento ay nagsimula sa isang kontrata, ngunit nagtapos sa isang panata. Ang pag-ibig, kapag itinayo sa pundasyon ng katotohanan at sakripisyo, ay ang tanging istrukturang hindi kailanman guguho, pagpapala, pag-asa, patawad. Tapos na ang laban. Sa wakas, kami ay uwi na.